Inihayag ni Russian President Vladimir Putin na posibleng itang matapos ang mahigit 4 na taong digmaan sa Ukraine. Ayon kay Putin, nakikita niya na papalapit na sa wakas ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo matapos ang pagdiriwang ng Victory Day sa Moscow, isang paggunita sa tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit kapansin-pansin na mas simple ang ginawang parade ngayong taon. Sa halip ng mga tank, intercontinental ballistic missiles at iba pang malalaking kagamitang militar, video presentation na lamang ng mga weapon system ang ipinalabas sa malalaking screen malapit sa Kremlin. Ayon sa mga analyst, sumasalamin ito sa patuloy na digmaan sa Ukraine at sa pagnanais ng Russia na bawasan ang mga posibleng banta sa seguridad sa gitna ng mga drone attack. Sa kabila nito, muli ring ipinagtanggol ni Putin ang paglulunsad ng Russia ng digmaan noong 2022. Ayon sa kanya, nabigo umano ang Western countries na tuparin ng mga pangakong hindi palalawakin ang NATO pagkatapos ng pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989. Iginiit din ni Putin na tinangkad ng kanluran na hilahin ang Ukraine palapit sa European Union at NATO na itinuturing ng Moscow na banta sa kanilang seguridad. Sa gitna ng mga pag-uusap ukol sa kapayapaan, nananatili namang nakahinto ang mga negosasyong pinangungunahan ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon sa Kremlin, hindi pa nagkakaroon ng malaking pag-usad sa mga talakayan para sa pangmatagalang kasunduan. Samantala, nagkasundo ang Russia at Ukraine sa isang 3 araw na ceasefire mula Sabado hanggang Lunes kasunod ng panawagan ni Trump. Kabilang din sa naging kasunduan ang pagpapalitan ng 1,000 bilanggo mula sa magkabilang panig. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang malalaking paglabag sa tigil putukan. Ayon kay Trump, umaasa siyang mapapalawig pa ang ceasefire upang tuluyan ng matapos ang digmaan. I will tell you, I would love to see an end between Russia and Ukraine. That were 25,000 young soldiers were killed last month, and it's on average 25 to 30,000 soldiers a month. It's a terrible war. Mahigit 4 na taon nang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine na mas mahaba na kumpara sa nangyaring pakikipaglaban ng Soviet Union noong World War II. Tinatayang daan-daang libo na ang nasawi habang nawasak naman ang malalawak na bahagi ng Ukraine dahil sa mga pag-atake. Sa kasalukuyan, kontrolado na ng Russia ang halos ikalimang bahagi ng teritoryo ng Ukraine, kabilang ang malalaking bahagi ng Donbas region sa silangan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ganap na nakukuha ng Moscow ang buong Donbas dahil sa patuloy na paglaban ng mga puwersa ng Ukraine. Kaugnay nito, binuksan din ni Putin ang posibilidad ng mga bagong security arrangements sa Europe. Ayon sa kanya, mas gugustuhin niyang makipag-usap sa dating Chancellor ng Germany na si Gerhard Schroeder kaugnay ng mga posibleng negosasyon. Patuloy namang naniniwala ang mga bansa sa Europe na dapat managot ang Russia sa digmaan. Tinuturing ng ilang European leaders si Putin bilang isang autocrat at war criminal habang nangangamba silang posibleng targetin din ng Russia ang iba pang bansa ng NATO kung magtatagumpay ito sa Ukraine. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.